noon ang isa nating kapatid ay nanonood kami ng vlog about sa isang architect na sinusuri niya yung mga bahay ng mga celebrities at mga structures na kung saan ay kanyang napupuntahan. So merong isang pagkakataon na pumunta siya sa Tokyo, sa Japan, at inobserbahan niya yung paraan ng kanilang pagtatayo ng bahay. So kinonsider niya yung geography in which alam natin na ang similarity natin sa Japan ay showcase sila ng mga lindol at mga bagyo. Kaya yung structure ng bahay nila dapat ay well built. At kung sila ay magtatayo ng second floor, ay medyo light material yung gagamitin. So napansin niya na karamihan sa mga two-story houses sa Japan ay concrete yung first floor. Pero yung second floor ay gawa na sa mga light materials. Minsan kahoy, minsan bakal, yero, dahil ito ay makaka-withstand sa earthquake. So kala natin pag purely concrete ang buong bahay, we're not referring to commercial buildings o mga high-rises. We are referring to a residential house. At ito pala yung magandang paraan para makapag-withstand sa earthquake. So sa usapang building, ipinapareha ang iglesia sa isang istruktura, sa isang building, sa isang gusali. At maraming pagkakataon sa New Testament na sinasabi na ang church ay building ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay magtutungo sa ating ika-24 na anibersaryo at nais kong mapanaliwa sa bawat isa na bilang isang iglesia, tayo mismo ang patibayan ng ating Panginoong Jesucristo. Buksan natin ating mga Biblia sa unang Korinto 3:9. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. I would not take time to read the whole chapter because the concentration of our exposition will be on verse 9. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. Sorry, 8 pa na yung binasa ko. Verse 9, for we are God's fellow workers or laborers, as King James says. You are God's field, God's building. For we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. So it is the letter of Paul to the Church of Corinth. Nagpapakita siya ng dalawang klase ng tao. Siya bilang fellow worker, kasamahan sa paggawa. At yung you doon ay yung church. Kayo naman bilang church, ang field ng ating Panginoon o kanyang bukirin, kanyang lupa, at kanyang patibayan, kanyang building. Well, ang issue ng Church of Corinth ay partisanship. One of many corrupt practices in the Church of Corinth is their partisanship. Pagkakaroon ng pagkakapikampihan at pagkakabahabahagian sa iglesyang ito. Marami ang mga nagrebelde sapagkat sila ay pumipili ng kanilang preferred mentor. So others would prefer to be followers of Apollos. Some prefer to be a follower of Paul, and some or many prefer to be a follower of Peter. But nirebuke sila ni Apostle Paul, saying the emphasis that the laborers are not anything. Walang halaga, walang value. Tayo, we honor our leaders, pero yung mga leaders mismo ng church ay they don't see themselves as something valuable. Ang sabi pa nga, we are nothing. We are not anything. Yan ang sinabi ni Apostle Paul sa ating text. Makikita natin yan sa verse
verse 7. So neither he who plants nor he who waters is anything. Hindi siya kung anuman. Tinutukoy ni Apostle Paul doon na yung kanyang sarili. Kaya ang ginamit na argument ni Apostle Paul is that ang nag-iisang nagbibigay ng paglago ay ang Diyos mismo. Si Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At nagbigay si Pablo ng dalawang uri ng tao sa iglesia. Ang isang uri ay yung kamanggagawa ng Diyos. Pag-aaralan natin yun. Bakit kamanggagawa ng Diyos? Bakit ipinantay sa Diyos ang pagiging manggagawa? Kamanggagawa ng Diyos. At ang tinutukoy dyan ni Apostol Pablo, ang kanyang sarili, si Apollo, at ganun din si Cephas or si Peter, the rest of the apostles and the leaders of the church. And the second kind of people that we can see in the church is the church itself. Na ang sabi ng ating apostol na si Pablo ay field ng ating Diyos, community na kung saan ay nagpapatuloy sa paglago, sa paglawa, sa pag-extend. Kaya ang church ay patuloy na tumataas yung kanyang building. Kaya nga siya building up. Isa sa project ngayon ng Pasig ay personal na pinupuntahan ni Mayor Vico yung mga walang humpay na paggawa ng building na walang building permit. Sa loob ng iglesia, bawal din yung gawa ka ng gawa sa loob ng iglesia ang wala kang otoridad. Hindi ka miyembro. Hindi ka nagpo-protest ng iyong pananampalataya. Gumagawa ka ng ministeryong labas sa iglesia. Yan ay pinagbabawal. Walang pagbasbas. Ang banal na espiritu sa ganyan. Pinag-aaralan natin sa Sunday School yung mga kasangkapan ng biyaya. At ang binigyan lamang ng otorisado na bisa pagdating sa kasangkapan ng biyaya ay ang iglesia. Kaya ang kapuspusan ng pagkasangkapan ng biyaya ay matatagpuan sa isang iglesia. Ang paglago ng bawat tao sa loob ng iglesia ng ating Diyos ay patuloy na proseso ng paglago sa pamamagitan ng tapat na pagmiministeryo ng kamanggagawa ng Diyos. Ganyang kaimportante na mayroong tunay na kamanggagawa ang Diyos sa loob ng iglesia. Nakasalalay ang paglago ng iglesia sa tapat na pangangaral ng kamanggagawa ng Diyos. At yan ay ang shepherds at ang teachers sa loob ng iglesia. Ang mensaheng ating makukuha dyan, the building up of God's community. The building up of God's community is through the faithful ministry of God's fellow workers who carry out God's will in the church. The building up of God's community is through the faithful ministry of God's fellow workers who carry out God's will in the church. Ang paglago at pagpapatibay sa komunidad ng Diyos, at yan ay ang iglesia, ay sa pamamagitan ng matapat na pagmiministeryo ng kamanggagawa ng Diyos na nagdadala ng kanyang kalooban sa iglesia. Ang ating susi dyan, ang isang lumalagong iglesia ay ang iglesia na sama-samang gumagawa para sa dalawang punto. Una, sa kaluwalhatian ng Diyos, the glory of God. And second, sa paglago ng iglesia, the growth of the church. Umpisa natin yung glory of God. Pansinin natin ang sinabi ng Apostle Paul, for we are God's fellow workers. Hindi niya sinasabi dyan yung kabuuan ng iglesia, kundi siya at ang iba ring manggagawa sa loob ng iglesia. These are referring to people working in the ministry of the word. Yung mga nangangaral. So isipin nyo na ang lahat ng mga nangangaral na pinakikinggan nyo. Dapat sila ay fellow worker ng Diyos.
gumagawang kasama ng Diyos. Hindi gumagawang hiwalay sa Diyos. Hindi gumagawang hiwalay sa iglesia. Ang issue na kung saan ay makikita natin sa Corinto, nagpo-promote ang church na ito ng pagkakabahabahagi dahil sila ay nagtatangi ng kanilang mga guro. Nagtatangi sila ng kanilang susundin. Mayroong nagnanais na si Apolos, mayroon si Pedro, mayroon si Pablo. At gawa ito ng mga super apostles, yung mga nagkiklaim ng authority sa loob ng church. Kaya nagre-rebelde sila sa mga tunay na authority, sa mga tunay na tinawag ng Diyos para gumawa sa kanila. At kung obserbahan natin itong mga taong ito, sila yung mga umo-oppose sa mga leaders nang wala namang konkretong basihan. At dahil lang gusto lamang nila magningning ang pangalan nila sa loob ng iglesia. Unang marka na dapat kong makita kung kamanggagawa ng Diyos ang nangangaral sa loob ng iglesia. Wala siyang pakialam sa pangalan niya. Wala siyang pakialam sa honor na ibibigay ng kahit sino sa kanya. Kundi, ang laging bukas ng kanyang bibig ay ang itinataas na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya si Apostol Pablo, sa kanyang tugon sa mga isyong ibinabato sa kanya ng Iglesia ng Corinto, ay nagbigay ng outstanding statement. At ang nakakatuwa dito kay Apostol Pablo, hindi niya dinipensahan ng kanyang sarili. Teka, legit ako. Apostol ako. No. Hindi niya dinefend yung kanyang position o yung kanyang pagka-apostol. Kundi ang kanyang depensa, ang ginagawa ko ay gawa ng Diyos. Ang tinatrabaho ko ay trabaho ng Diyos. Ang ginagawa ko ay ang nais ng Diyos na aking gawain para sa inyo. Kaya tatandaan natin mga kapatid, tinawag ni Apostol Pablo ang kanyang sarili at yung rest of the apostles as co-workers. Hindi co-workers natin. Hindi co-workers ng ibang preacher. Hindi co-workers ng bishops or other men. But co-workers of God Himself. Ano ang dapat nating makita doon? A strong and steadfast church is led by people who work the work of God. Dapat ang tinatrabaho niya sa loob ng iglesia, trabaho ng Diyos na alam nating nakasulat sa Biblia. Ano ang trabaho ng Diyos? That's the question. Ano ang pinapatrabaho ng salita ng Diyos? Calling out sinners to turn to Christ. There is no other work wherein any shepherd should do but the work of the gospel. Pag merong ibang ginagawa ang shepherd aside from that, or the gospel has no any room whatsoever in the church, that person is not a co-worker of God, nor a fit shepherd in the church of Christ. Maraming mga nagpapastor, very intimate sa kanyang mga miyembro. Laging pinupuntahan ng kanyang mga miyembro. Pag may mga pangangailangan, he always supports. Kapag may mga emotional problem, he's always there. At kino-comfort ng kanyang mga miyembro. But, sad to say, many of such workers miss an important thing, the gospel. Sometimes, pag ang problema ng isang miyembro ay emotion, ang kanyang pag-uplift ay words of encouragement without the gospel. When in fact, to a sinner's ears,
who desperately want a radical change in his or her life, naghahanap yan ng isang permanenteng solusyon. And words of encouragement may last for a week, a month, or a year. Pag hindi mo na yun narinig, wala nang epekto yan sa'yo. What I'm saying is, kahit gaano kagaling sa paningin mo ang isang nangunguna, pag hindi niya trabaho ang tawagin ng makamakasalanan para patungo kay Kristo para sa kanilang kaligtasan at sa pamumuhay sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi siya galing sa Diyos. And I'm telling you, mas marami ng mga pastor na ganyan ngayon. Magaling magsalita without the gospel. At huwag nating tatangkilikin yun. I know you are not. Kaya ang question ngayon, para sa mga nag-claim na Christian is this, lalo na sa mga nag-aangkin ng pangangaral, sa mga nangangaral, sa mga preachers, kanino ka nagtatrabaho? Pag ang boss ng isang leader ay yung kanyang mga tao, gaya ni Noynoy, sabi niya sa kanyang inauguration, kayo ang boss ko. Ang pastor, ang preacher, ang teacher, hindi pwedeng sabihin yun sa kanyang church. Church, dahil inelect nyo ko, tinawag nyo ko, kayo ang boss ko. Pag sinabi yon, pag-resignin mo na yon. Why? Magiging men pleaser lang yon. And remember, that the ministry of the church is for the glory of God. What does it imply? The opposite. Not for the glory of men. Not for the pleasantness of men. Not for the pleasure of the flesh. Ang Kristiyanong ahente ng pagpapatibay ng iglesia, kinakalimutan ng kanyang sariling pangalan at sinasalita ang pangalan lamang ni Kristo para sa kaluwalhatian ng santatlong Diyos. Ito ang tatandaan natin, mga kapatid. Kung meron mang habol-habol ang Diyos, as I can say, that is not the correct language, walang iba yung kundi ang glory niya. So ano ang gusto ng Diyos na maging performance ng kanyang mga ministers? Magtrabaho para sa glory niya. So the ministers are there in the church to make it happen. Guardian din ng glory ng Diyos ang mga ministers. So it's your obligation that whenever men praise you, you should always return it to the one who is most deserving of praise. And there is no other than Christ. Mag-ingat tayo sa mga tao sa iglesia gumagawa ng pangalan sa iglesia. Yung pati ang ministry, pinangalan sa kanyang sarili. Lagi niyang gustong makilala. Dahil yun ang number 1 na palatandaan na mali yung taong yan. Pero, pag ang mga manggagawa sa loob ng iglesia, hindi man kasing kalibre ni John MacArthur, o ni late R.C. Sproul, o ng kahit sino pang mga Christian celebrity that you can name, pero wala siyang ibang ginagawa at inaatupag kundi ang gospel. And it is for the glory of God. I tell you, that minister is from God. Yun lang yun. Pagka isang tao sa church, naghahanap ng lagpas pa doon,
naghahanap na siya para sa kanyang laman. Again, pagka ang isang tao sa church, naghahanap pa ng lalagpas sa gospel, naghahanap na siya ng para sa kanyang laman. May nagsasabi, oo, dapat ang preaching may gospel. Pero, hindi lang dapat gospel. What do you mean? What do you mean na hindi lang dapat gospel? Are you saying that gospel is not sufficient enough? May dalawang approach ang gospel. Gospel that concentrates in Christology and gospel that circulates to the wholeness of Scripture. Every written word that you can read in the Scriptures is gospel. Kaya when we say we preach the gospel, we mean we preach the Scriptures alone. Kaya pag may hinahanap pang iba, naghahanap ka na ng labas na sa Bible. And I will tell you, hindi mo yan makikita sa pulpitong ito. Kung gusto may motivation, inspiration, self-upliftment, parang mga networking, di ba, pag nagsalta, ang galing-galing, ang daming pangako, pinapakita pa sa likod, may kotse, may kung ano-ano. Hindi yan pwede sa loob ng simbahan. God is after His own glory. The ministers are working to make it happen in the church. So beware of those people who build up their own reputation in the church. Number one, glory of God ang itinataas ng bawat nagmiministeryo. At ikalawa, yung paglago ng iglesia. Pagkatapos sabihin ni Apostol Pablo na sila ay kamanggagawa lamang ng ating Panginoon, sinabi naman niya na ang church naman ay ang building ng ating Diyos. Ito ang basic doctrine. Yung building ng simbahan, hindi yun yung building ng Diyos. Ang church ay yung mga tao mismo na nagtitipon na mananampalataya. Alimutan niyo yung definition na called out assembly of saved and baptized believers. Ang tunay na definition ng iglesia ay lahat ng mga taong niligtas sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Nothing more and nothing less. Huwag natin ikulong sa local church dahil mayroong universal. Paul is referring to the church as God's building. Meaning, sabi ng creation, dumakot ang Diyos ng alabok. Pinorm, hiningahan into His nostrils, at naging living soul, naging living creature. Meron ba kayong nakita after nun na ginawa uli ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay? Wala na. Tayo nga, pinanganak, tinulungan pa ng magulang. Hindi naman talaga tayo hinulman ng Diyos ng literal, gaya ng sinasabi ni Jeremiah. Pero ang susunod na creation ng Diyos, na masterpiece na creation, pag tinanong mo yung mga konti ang alam sa Bible, ano ang pinaka-special na kinreate ng Diyos? Tao po! Kasi doon sila na tumitingin sa 6 days creation. But I will tell you, the most special creation of God is a born-again believer. That is His new creation. Ephesians 2:10, for we are His workmanship. Yung we doon ay church. Created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Notice the word we. It refers to the church. Kaya yung mga tao na na-born again, sila ang special creation ng Diyos na nagsasama-sama
bilang isang church. Pag nasa labas ka, hindi ko sinasabing hindi ka ligtas, pero pwede kang questionin. Kasi ang normal, kasama ka ng ibang mga born again. Yan. Maraming mga nasa labas ng iglesia, inaakusahan yung church niya. Walang katibay-tibay ang church na yan. Ang lamya ng mga leaders. Kaya nga hindi tumitibay, nasa labas ka ikaw din dapat nagpapatibay ka sa loob Sukat mong iglesia mo, sisiraan mo. Sinasabi ko sa'yo, I'm speaking in my conviction of the sacredness of the church. Kung nag-iisa ka lang, masira ka na, wag lang yung iglesia. Kung gusto mong sirain yung sarili mo, gumulong ka dyan. Lumabas ka. Pero yung pagkasira mo, wag mong isisisi sa iglesia mo. Kung meron mang wino-work out ang lahat ng mga faithful leader na boboringan ka man sa paraan ng kanyang preaching, ikaw man ay nakukulangan sa nakikita mo sa kanya, as long as that person is preaching faithfully the gospel, he is in no room for question. Wala kang karapatan. Tandaan natin, the idea here is that it is God's alone who works for the building of the church. Kaya kung iaalaw niya na ito ay magpapatuloy ito, at gagamitin niya ang kahit sino para mangyari ito. So men, I'm calling out to every man who pastors their own family, men who leads any ministry in the church, the calling for you is to be a faithful co-worker of God. Protect your territory with the gospel. Yun. Ang totoong nagpapatibay ng isang iglesia, yung pagkapit ng iglesia sa gospel. Kaya understanding na ang Diyos ang nagpapalago sa iglesia, it will leave no room for any person in the church to make a claim na siya ang dahilan kung bakit lumalago ang isang iglesia. Kaya nga sinabi ni Paul, hindi ako, hindi si Apollo, hindi si Peter ang may dahilan ng paglago nyo. Dahil sa Diyos. Kung si Pablong apostol sinabi yon, at may leader ng church na nagsabi, buti na lang nag-seminary ako. Buti na lang umattend ako ng pastor's training. Kung wala yung mga yan, hindi ko malilid ang church na to ng tama. Shame on you! Si Apostol Pablo na mas mataas sa'yo, ganun ang sinabi. Hindi ako, kundi ang Diyos. Tapos ikaw nakutong lupa na nagtaas ng pangalan mo sa sarili mo. Ang mag-aangkin na ikaw ang may dahilan kung bakit lumalago ang iglesia, shame on you! Kaya nga sinabi ni Stephen Lawson, may dalawang klase ng preacher, pero ang isa doon, yung preacher na immediately kailangan nyo nang mag-resign. Marami akong sinasaliang group sa Facebook na naririnig ko kung ano-ano sinasabi. Nagkiklaim na sila ay preacher. Sila ang comment ko, if you love the church, resign. Hindi ka tagapagpatibay, tagapagsira ka. Tapos mawawala na yung comment ko, tinatanggal ng admin. Maya-maya lang, di ko na makita yung sarili kong comment. Di naman sila nag-chat-chat sa akin. Di rin nila ako tinatanggal.
Kaya the church that is building up in Christ is a church who submits to the reign of Christ over them. So ano pong ibig sabihin ito? Ang hari sa loob ng iglesia, si Kristo. Ang kanyang mga ministers, yung mga lalaki sa loob ng iglesia. Ang nagpapatibay sa simbahan, mga lalaking tapat sa gospel. Kunyari, asawa kang lalaki, nangihina yung asawa mong babae, o ikaw yung responsable sa kanya. Huwag mo sisihin yung simbahan, bakit ganun yung asawa mo? Kaway-kaway panganay na lalaki, believer din yung mga kapatid mo, nakikita mong nangihina, o ikaw din yung responsable sa kanila. Mas limitado nga lang yun dahil hindi naman siya ama sa loob ng bahay. Ikaw ay leader ng kung anong ministry sa loob ng iglesia. Pinagkatiwalaan ka dyan. Guardiyan mo sa pamamagitan ng gospel. Ang church na lumalago ay ang church na kinikilala na walang ibang pinuno sa loob ng iglesia kundi si Kristo. Tinawag ba ng Bible ang shepherd o ang pastor na pinuno? Or head? Kasi yung malaking simbahan, tawag sa Pope, head of the church. Pero alam mo, Baptist tayo eh. Kung meron tayong naiibang distinction sa ibang mga Protestante at mga Katoliko, hindi tayo kumikilala ng human head. Hindi tayo kumikilala ng taong pinuno. Ang problema lang, dahil wala tayo nun, ang gulo ng mga Baptist. Dami-daming grupo. Dami-daming mga grupo-grupo. Dami-daming mga denomination din. Baptist na nga. Kasi walang kinikilalang human head. Hindi kagaya ng mga Presbyteriana. Meron silang mga bishop. Meron silang na nagre-regulate ng mga churches. Bagamat wala tayong kinikilalang human head at independent tayo on our government, but we are interdependent with other churches. Ang check-up sa loob ng iglesia, itambal mo sa ibang iglesia. Tama pa ba ang ginagawa? Tama pa ba ang mga pamamaraan ng pangangaral, ng worship, at ng kung ano-ano pa? The Baptist made it clear that no human, not even a pope, nor a bishop can be above Christ in the church. We recognize no other representative of Christ but Christ alone. Spiritually and truthfully, we worship the Christ who we believe to be in our midst right now. Paano mo malalaman na ang church ay lumalago? Ito yung church na isinusuko ang lahat sa paghahari ni Kristo sa kanilang iglesia. Kinikilala si Kristong hari at tagapanguna. Pag hindi kontento dyan ang isang miyembro ng iglesia, ayaw niya sa paghahari ni Kristo. Hindi sa pagtatrabaho ng isang ministro. Sabi, kung hanap mo sa isang minister yung laging nandyan, nalala ko, dating pastor, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, laging nasa miyembro. Kaya pagdating ng linggo, kung ano-anong sinasabi sa pulpito eh. Mga kapatid, ang pagbabantay nyo sa amin is yung usisain nyo, kami ba nag-aaral? Kami ba may oras para mag-aral? Nakita nyo ang isang preacher, mayat-maya post ng post sa Facebook, mga katatawanan, mga kung ano-ano, questionin mo yon, pastor, ikaw ba nag-aaral ka ba? Hindi yung pastor natin, ha? Kasi ako kilala pastor, ganun eh. Di mo alam, nag-aaral pa kaya ito? Mamaya, pinopost si Vice Ganda, mamaya, pinopost yung ano-ano, yung mga nalalaglag, yung mga nagpipail.
Mamaya may verse na siyang pinost. Mamaya balik doon sa dating pinost. Yan ang pagbabantay mo sa leader. Hindi yung babantayan mo kung di ba, ibang simbahan, binabantayan ng pastor sa pera. Ang tunay na iglesia, binabantayan ng pastor sa kanyang pag-aaral. At malalaman mo yan kapag tuwing magsasalita sa linggo. Nag-aral ba siya? Yun yung nagbibuild at nagpapalago sa iglesia. Hindi dapat baliktad. Yung nagtuturo na iwanan nung kanyang iglesia. Nagkakaroon tuloy ng sungay yung mga miyembro para magsabi nga, mas magaling pa ako dyan. Parehas may maling attitude. What I mean to say is that the correct format of God's building is that the ministers of God, the men of God, carry out the work of God, which is the gospel, and the people or the church are responsible for receiving the means of grace through the works of these ministers. Hindi mo pwedeng sabihin na private means lang ay enough. No. Dahil sabi ko nga, ang kapuspusan at ang kalubusan ng biyaya ng Diyos, makikita mo na sa isang matinong church life. Sa isang matinong iglesia. Maaaring hindi natin yan mapansin kasi sanay tayong linggo nandito lagi. Kaya ang naka-kondisyon na sa isip natin, wala akong pagkukulang pag espiritualidad ang pinag-uusapan. Pero teka, ikaw ba talaga seryoso pag nakaupo ka dyan? Ang attention mo ba talaga ay nasa word na pinakikinggan mo? Kasi kung hindi ka nagsimba. Ha? Kung nandyan ka't nakaupo, at ang isip mo'y lumilipad, ang tenga mo hindi naririnig yung mga bawat words na naririnig, at kapag nagsabi ng verse ay wala kang pakialam kung saan yun binuksan, I'm telling you, you're not worshiping. What you're doing, you're blaspheming. Parang pumasok ka sa isang casino at nag-preach ka ng gospel. O kaya, pumasok ka sa isang church at nagmadyong ka sa loob. Very contrary. Yung supposed to be, ginagawa ng isang worshiper. Hindi talaga mabibuild up ang isang church kung ganyan ang quality ng bawat miyembro. So kahit anong iyak ng mga ministers, if the members would not take it so seriously, the things that these preachers are calling out, walang mangyayari. Ang preaching, laging form of lament. Laging nananaghoy para sa pagbabalik loob ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia. So while the leaders are working God's work, you see to it that you receive. Yun na lang ang trabaho ng mga bawat miyembro ng iglesia. Tanggapin yung ipinepresent sa inyo. Alam nyo, I'm not saying this dahil tamad ako or what. Mas gusto ko yung nakikinig ako sa preaching, hindi yung ako yung nagpipreach. Bakit? Kasi mas malaki yung pakinabang ko. May nakukuha ko, ako nagbibigay. Yes, ang preacher din, suportahan natin. Pag may gustong attend ng conference, may seminar na gustong puntahan, huwag kagad na sa isip, lagi na lang gala. Di gala yun.
kasama na yun. Siyempre, alis ka eh. Di ba? Pero, pag yan ay binigay mo sa isang minister, maniwala ka, makikinabang ka din. May kinabang ka. Ayaw mo, ikaw mag-preach. At titiyakin mo na matutuwa ako sa sinasabi mo. Bilang isang taong may banal na espiritu. Sa June, may conference dun sa San Simon, Pampanga. Calling you to support our men. Di ba? Yun yung dapat eh. Hindi, magpapaikot-ikot lang yung sinasabi namin dito. Yun at yun ang maririnig niya. Naalala niyo yung sabi ng isang preacher sa atin dito dati na sa ibang iglesia na wala na kayong ibang sinabi kundi doctrine of grace. Bakit? Kulang eh. Hindi umaattend sa ibang mga gawain ng mga pastor, ng mga shepherd. Na-miss natin yung pastor's conference eh. Pero mas mahalaga kasi yung anniversary natin. Maraming pagkakataon eh, na pwede natin. Hindi lang naman yun ang nag-o-offer ng mga ganun. Marami pang mahilis. Kaya, ano yun nyo? Kunyari, kayo mga men, may natuknasan kayo sa Facebook na alam nyo makakapagpadagdag sa kaalaman. Huwag nyo lang i-inyo. Ang una mong isipin yung mga nagpipreach sa inyo. Gusto nakita mo na to, pwede mo itong puntahan. Marami ako natututunan dito. Right? Kasi pag hindi, sa sarili ka, nagsisira ka ng simbahan. Ang building up, kung ano yung nagbi-build up sa'yo, gusto mo rin nasa loob ng iglesia yun. Yun ang totoong may puso sa iglesia. Kung ano yung nagpapatibay sa kanya, gusto niyang ipasok yun sa loob ng iglesia. Spiritual baka mamaya yung patibay na iniisip mo, negosyo, or hindi lang pinag-uusapan natin, yung spiritual na bagay. Tutugon tayo sa isang hymn na ang title ay Solid Rock. At tingnan nyo na lang yung lyrics. Tayo manalangin. Salamat po Panginoon sa gabing ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa mga napakinggan namin. Salamat po sa prinsipyo ng pagpapatibay ng iglesia na matatagpuan namin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Huwag nawa kaming manawa sa gospel, kundi mas lumawak ang pangunawa namin dito as we always read our Bibles, as we expand our understanding in areas of theology. At wala kaming ibang laging nasain, kundi ang nasapin ang kagandahang loob ng aming Panginoong Jesucristo dahil sa Ebanghelyo na nagkonekta sa amin, sa iyo, aming Diyos. Maraming salamat. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa minsanan o kadalasan, kawalan namin ng interes sa Ebanghelyo at napupunta sa mga bagay na temporal lamang sa mundo ito. Nawa, sa tulong ng banal na Espiritu, mabago ang hindi magandang pag-uugaling ito at lagi naming ilagay sa unahan ng aming mga prioridad ang Ebanghelyo ng aming Panginoon Jesucristo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.